Una sa lahat, may mga issue tayo sa pagtawag sa mga kamanghamanghang barko ng Del Pilar class bilang offshore patrol vessels. Totoo naman mga bro, ang mga barkong Del Pilar class ay kakaiba talaga. Mas malalaki, mas mabilis, at may mas malawak na saklaw kumpara sa mga ocean patrol frigates ng Floreal class ng French Navy. At alam nyo ba, mas lalo pang pinaganda ang mga ito sa pamamagitan ng mga upgrade na ginagawa ng Hanwha system sa ilalim ng Del Pilar class frigate upgrade program. Talagang nag-level up. Ngunit heto ang tanong mga bro. Hindi gaanong nagtagumpay ang Philippine Navy sa pagpapalit ng mga barkong ito bilang tunay na mga barkong may kakayahan sa digmaan. At dyan papasok ang ating mungkahi. Dapat pag-isipan ng mabuti ng PN na palakasin ang mga barkong ito ng matinding kapangyarihan. Nagsasalita tayo ng hindi bababa sa 2 times dual anti-ship missile launchers tulad ng LIG Nex 1 Sea Star o ang MBDA MM40 Exocet. At huwag nating kalimutan ang self-defense surface-to-air missile systems tulad ng MBDA Simbad RC Mistral 2 combo. At baka sakali, isama rin natin ang isang surplus Phalanx CIWS mula sa US para sa dagdag proteksyon. Ibig sabihin, maximum firepower mga bro. Pero hindi doon nagtatapos ang kwento mga bro. Paano kung magdagdag tayo ng 2 triple torpedo tubes at modular containerized towed array sonar system? Maniwala kayo, hindi naman magiging mabigat sa bulsa ito, lalo na kung tutuusin natin ang mga benepisyo. Sa pamamagitan ng mga pagbabagong ito, hindi lang natin pinapalakas ang ating maliit na Greenwater Navy fleet kundi nadaragdagan pa natin ng 3 anti-submarine warfare platforms. Ito ang tinatawag na panalo sa lahat na nagpapakita na handa tayong harapin ang anumang hamon na dumating. At kung sakaling magretiro ang mga Del Pilars dahil sa katandaan, pwede natin ilipat ang mga combat systems na ito sa mga bagong barko sa hinaharap. Yan ang tawag natin sa smart planning mga bro. At tungkol sa tawag mga bro, sumasang-ayon ako sa inyo dito. Mas gusto ko rin tawagin silang frigates o kahit na ocean patrol frigates man lang. Medyo hindi consistent ng PN na lagyan ng OPV label ang mga barkong ito, gayong malinaw naman sa upgrade project na ito ay tinawag na frigates. Bigyan natin ng tamang pagkilala ang tunay na kakayahan ng mga kamanghamanghang barkong ito. Okay, mga astig na manunood, yan ang ating talakayan tungkol sa pagkaklasipika ng mga barkong Del Pilar class. Huwag kalimutan smash ang like button, mag-subscribe kung hindi pa ninyo nagagawa, at mag-iwan ng komento sa ibaba tungkol sa inyong mga saloobin sa topic na ito. Gusto ko marinig ang inyong mga opinyon.